Ito nga pala yung pinaka-favorite word na hina-hijack ng woke generation ngayon. Pinapalitan nila yung definition, tinatadtad ng misconception, pinupunta sa wrong application, and finally, if nababasag mo na yung argumento nila, ganun pa rin, they are just going to return to pampered, whiny little kids. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is motherfucking Pinoy Extreme. Ngayon, umpisahan natin siya sa kung ano yung definition niya sa dictionary. Empathy is the ability to understand and share the feelings of another. Sa Tagalog, yung kakayanan mong maintindihan at maramdaman yung feelings ng ibang tao. Ngayon, eto may tanong ako. Kailangan mo bang maging mahirap para lang maintindihan yung sitwasyon ng mahirap? Okay, another question. Kailangan mo bang maging basurero para lang maintindihan mo yung sitwasyon ng basurero? Now, eto na yung next form of questions. Kailangan mo bang maging mahirap para makapagbigay ka ng suggestion doon sa mahirap kung ano yung gagawin nila? Kailangan mo bang maging basurero para lang makapag-suggest kung ano yung gagawin nila para umunlad sila? Ang sagot doon sa dalawa, hindi, di ba? So, anong kailangan mo para makapagbigay ka ng suggestion? Well, unang-una, kailangan mong malaman kung ano yung realidad. Ano yung facts na meron sila at ano yung mga maliliit at realistic na bagay na pwede mong gawin para makaalis doon sa sitwasyon. Ngayon, kadalasan kasi, ang ginagawa ng mga woke sa salitang empathy, ginagawa nila itong conditional na pag hindi ka nandoon sa eksaktong kalagayan, sitwasyon nila, hindi ka pwedeng mag-suggest ng ibang bagay aside from sa sinasuggest nung actual na nasa sitwasyon, like yung mahirap or yung basurero. Nagiging way to gaslight people yung salitang empathy kasi ang kailangan mo nang gawin bitawan yung suggestions na nakikita mo kung paano sila uunlad at pumunta lang doon sa suggestions na gusto nung mga naghihirap or nagrarally na mahirap. Oh, interesting. May connection ito doon sa inferiority complex na episode natin. So, watch that to have a good or better sense of inferiority complex. Now, yung final stage ng argument kasi nila is naka-anchor sa hirap. Paanong naka-anchor sa hirap? Ganito. Alam mo ba kung gaano kahirap yan? Another example. Alam mo bang matatanda na sila lolo at hindi nila kaya yan kasi mahirap yan? Paano namin pakakainin ng pamilya namin pag nag-aaral kami? Di ba mahirap yan? Mahirap ulit. Pag hindi na nila kayang depensahan yung argumento nila about inferiority complex or yung paggamit nila sa pagiging mahirap as an excuse, ang pinaka-ultimate form ng argument nila is privilege ka kasi. By actually saying that to me, tinatanggalan nila ako ng karapatan doon sa salitang empathy kasi feeling nila hindi ko naiintindihan dahil lang sa privilege ka kasi. Having empathy doesn't necessarily mean na pumunta ka doon sa side nila. What you could also do is have a different perspective so that you could create a different solution. Kasi most likely, the other person, hindi na nila namamalayan na paulit-ulit na yung ginagawa nila. Kaya paulit-ulit yung result na nakukuha nila. This is Pinoy Extreme. Have a good day.